19 to 20. Okay, so mamaya po ang ipaplastigin yung verse na Luke 28 verses 19 to 20 at ito po ang sinasabi. Then he took the bread, gave thanks, broke it, gave it to them, saying, "This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." This is the word of the Lord. Let us take a moment to pray. Loving Heavenly Father, in the name of Jesus, this evening, Holy Thursday, as we recall the Last Supper, we would like to ask for your grace, your mercy, and your guidance as we reflect on your word and as we commemorate the events of the Last Supper. Thank you for everyone whom you have brought in this church to an end, so that we will be able to bless each one, because you are a God who would love us to come to you, to remember you, O Lord, during this wonderful season. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po. Pakibati po yung ating mga tabi. Masaya ako dahil praise God! Nadaan mo pala tayo. Puro naman yung nasa right. Puro hindi naman yung nasa left. Saka, I believe na God loves us all. Bakit tayo man ay puro-puro, nagsisiksikan mo to, or tayo ay ilan lang, alam ko natutuwa si Lord. Amen ba? Amen. So let us talk about our topic for tonight. Alam ko ninyo, di ba, ang mga last, karaniwan na pinaka-painful. Halimbawa, last day sa trabaho. Di ba? Kaya ang painful, malungkot, mamimiss mo ang mga kasisipin mo. O di kaya, mag-abroad ka. Halimbawa, hindi rin nag-abroad. O doon ang tumira. Ayan, si Sister Pilar. Di ba nang mag-abroad ka, yung last day mo, mag-i-stay dito sa Pilipinas, pati si Sister Aladen, Sister Mirna, kapag aalis ka na papuntang abroad at ihahatid ka na, tapos mag-i-stay ka doon ng let's say, ilang taon kayo mag-stay doon, Sister Pilar? 2 years. 2 years. Si Sister Mirna? 18 years. Oo, napakatagal. Hindi syempre pag ihahatid ka sa airport, napakalungkot. Yung last day mo sa araw na yun, kasi ilang taon ka hindi makikita. Ano bang last ng malungkot? Sa school, yes, sa graduation. Bakit ba ang graduation dapat masaya? Pero pag naihagis na yung toga, yung nagyaya na pa yung mga graduate, nag-iiyakan. Siguro muna tears of joy na graduate. Pero ang isa doon, tears of sadness. Kasi baka hindi na tayo magpangita sa ibang college, mag-e-enroll yung isa. Yung isa pwede hindi maka-enroll kasi kulang pa sa budget. Yung iba magtatrabaho. So that means hindi na kayo magkakasama-sama. So, talagang malungkot. Pero ang pinakamalungkot na last, yung kung last day mo na siyang makikita. Lalo na kung alam mo. Kasi mahirap pag hindi mo alam. Kaya yung mga last mo talaga, malungkot. May konting saya dahil natapos na yung lakbayin. Pero parang mas madami ang lungkot. Let's say, din ang bahay mo. Yung last day mo sa bahay mo, malungkot ka. Dahil mag-miss mo ang pagkasunod ng bahay mo. This evening, we are going to talk about something that is last. And that is the Last Supper. Ang huling hapunan. Ano po kaya ang mangyayari next stage of misa? Alam mo, na yung araw na yun, at yung dumadating, dito na ang huling hapunan na makakasama mo silang lahat. Di
Because you are going to leave the earth. Di ba parang, ano kayang gagawin mo? At doon sa last dinner yun, magkakasama, yung painful yun. Kasi ang Panginoon Jesus natin, alam niya kasi, kailan niya na ang huling dinner or last supper na kasama niya ang kanyang mga alagad. Kasi siya alam niya kung kailan siya mamamatay. Tayo, hindi natin alam kung kailan ang last supper natin, last merienda, last almusal. Di ba magugulat ka na lang, di ba magkakalalaan mo? Yun na pala ang last na almusal namin na magkasama. Bigla pa na siya tinawag na ni Lord, hindi natin alam, kaya napakalungkot ng last. So, nais-ulit daw din namin what Jesus felt during that time of the Last Supper. So, sa verse natin ang sinabi yan, sa verse 19 and 22, He took the bread and then gave thanks. So, nung nahawakan niya yung tinapay, siya ay nagpasalamat. So, isa sa pinapakita sa atin dito ng Lord, na kapag meron siyang binigay sa ating blessing, let's say food, let's say masasarap na pagkain, ang unang natin dapat gawin ay magpasalamat sa Lord. Kaya mag-ayun tayo for your yes. Pero kung alam mo kayang huling hapunan mo na yun, Lord, salamat po, doon po ang huling hapunan. Siguro yung iba, yun na lang ang huli nilang isirain, kaya naging huling hapunan. Doon din sa Bible, sa Old Testament, sabi ng Lord kay Elijah, kay Elijah, huling hapunan na po natin, yun na po huli namin isasain. Pero this time kasi, kaya naging huling hapunan, dahil alam natin na si Kristo ay mamamatay na. So, what are our points here? Number 1, God remembrance. Kapag ka po sa isang opisina, let's say, diba, ikaw ay last day mo na dahil ikaw ay let's say, promote. O di kaya last day mo na dahil ipapadala ka na sa isang lugar. O last day mo na dahil prepare ka na. Ikaw ay 65 years old na, gusto mo pang mag-work, pero mandatory retirement. Kahit pa malakas ka pa, kasi lakas ka pa ni Sister mo yung pinigdihan ng 70. Sila Japonesa na rin, ito Japonesa na sa Lome, pati si Japonesa LP. Kaya nga nung inawardan mo sila, sabi ko kay Jeanette, Nel, kaya hindi ka inawardan dyan. Kasi nga, mga matatanda ang inawardan. Hindi mo makakatanda. Sila ibig sabihin, yung age kasi nila, they look young. Kung ako bibigyan ng wish nila, ang wish mo pag ako naging ka-age mo ng ating mga Japonesa dito, sana ganyan po ako kalakas na aking halalim ko sa Panginoon. At saka yung ganyan din, kagaganda, di ba? Nakakatawa mo. So, ayun po talaga ay pagka may nasilida, meron po tayo ang ginagawa mo natin sa aalis. Kasi mga ibang bansa, ginagawa po natin, nagbibigay tayo ng mga souvenir. Mga ipapabarang tayo. Ano yung usually na ibibigay natin? Sabi, huwag daw magbibigay ng panyo. Hindi ba ako niya? So usually kapag ka merong mag-a-abroad, papadala ka ng remembrance, pwede mo, Bible daw, papadala mo sa kanya. Pwede magpapadala ng parang kailangan. So ito yung pintas. Pintas to, sa mundo. Minsan alahas. Kung hindi naman alahas, minsan mga pictures, mga photo, para makaalala ka. Hindi talagang may ipapadala ka para ikaw ay mahalala ka. That is, pag may mga ka. Minsan pa nga, isa pang naging speech. Tapos, yung isa naman, kapag kayo may namamaalam ka. Let's say, yung talagang old age, yung nakakahinga ka. Di ba, pero kung mas souvenir sa mga maliiwan yan. Karaniwan ng mga souvenir, mga pamana. Yan yung last week in Testament. Kaya nga dyan po maraming nag-aaway-away na dapat magkaalis-alis po yung mga pagpapamana. Kailangan maging equal ang pag-aati natin dahil kapag nalagutan ng hininga at hindi na kayo sa pag-aati namin, mag-aaway na yung magkakapatid. May isang kapatid gusto kami lahat na mayaman na nga siya, gusto niya sa kanya pa lahat. Pero meron namang isang kapatid na Kristiyano, sige sa inyo na yung lahat. Hindi naman yung madadala sa langit. Kasi ganoon po, may remembers po pati yung mga aalis na
Espiritu. Pero bakit po sa hindi natin alam na iniwan tayo? Let's say, sa'yo, hindi mo naman alam, mamamatay na sila ng galing oras. Ako yan, hindi ko naman alam na si Charlie, mamamatay yung pinaperahan siya. Yung mga nandito kami, hindi ko alam. Pero I should tell remembrance na iniwan sa inyo. Ano po sa inyo iniwan, sister? Patuloy na mag-ikot. Ito, sa kanya patuloy na mag-ikot. Kasi ang nakita ko, ang dami mga bagay na naiwan ni Charlie na parang si Tadjana. Kasi, hindi ko naman birthday ko noon. Tapos meron siyang nadaan parang kung kay Jan, parang meron may date sa road bike. Meron siyang wallet na binili maganda. Tapos sabi niya, ma, mura lang to, leather to, ang daming lalagyan ng mga IDs. Kaya sabi niya, birthday gift ko sa'yo. Sabi ko, wow, layo na yung birthday ko. Ang aga naman yung binigay sa akin ng birthday gift na to. Year 2020. Binigay niya yung remembrance na yun bago mag-December. July 2022, pumunta siya ng heaven. Kaya pala ang agay na binigay, may remembrance siya noon. Siyempre, ang pinaka-remembrance siya sa atin, na sa ating mga nabiyuda, yung mga anak na binigay ni Lord sa atin sa pamamagitan nila ng ating sa atin. Pero ang matindi, yung binigay ni Jesus. Sabi niya, He broke the bread, gave thanks, and said, "This is my body." Kasi katawan niya, ang ginawa niyang remembrance. Kaya kung mamaya tayo ay magsasali-sali dito ng tinapay sa Santa Cena, ito ang remembrance niya sa atin. Dahil siya'y nagpunta sa lupa bilang tao, nagkatawang tao siya. As in, hindi ka pinag-iyon. Hindi natin pwedeng sabihin. Sabi ng iba, baka naman hindi nasaktan niya. Diyos yan eh. Kung baga, ikinapa. Pero posible dahil talagang laman po siya. Kung yung kayo ini-injection masakit. At alam ko po yung sakit dahil yung nagtitipo ko, tinutusok na ako sa ulan. Ang sakit po ng karayo. Kahit sabihin pa ng nagtutusok, hindi masakit yan. Ang taba ng karayo. Di ba kapapong nakatusok sa kamay mo nun? Siguro ang kakapal nun. At hindi yun inilagay sa'yo para pagalingin ka. Kasi ako nilalagyan, tinutusok ng karayo para pagalingin. Pinakot ka sa krus para matalim ka. Talagang padanasin ka ng sakit. So sabi niya, my body. So ang remembrance na binigay sa atin ito, ang kanyang mismo katawan. At sa mga susunod na araw, pag-usapan natin ng tomorrow, Good Friday, yung mga dinanas niyo, dinanas ng katawan niya ng lupa. And tomorrow ay in-invite ng church, Brother Steve, na Pastor Steve na rin siya dun sa kabila upang mag-share sa atin sa Good Friday tomorrow. So, number one, the remembrance. So, ibig sabihin nito, meron binigay na remembrance sa atin ng Panginoon kaya hindi natin siya malilimutan. Kasi hindi lang tuwing Santa Cena, tuwing kakain tayo, maaalala natin na si Kristo na mula sa langit, lumabas sa lupa, upang tayo ay iligtas. Amen. Yung iba, ginawa ng sarili nilang remembrance. At ginawa nila remembrance. Dahil ang remembrance talaga natin yung magsasalo-salo. Pero I just like to wear this cross as a remembrance. Yung bang, minsan nahihilig ako sa ganyan. Yung meron din akong kwenta na may nakalagay na Jesus. Parang ma-remind ko din ang sarili ko. Para kapag maiisip ko, ay, masyado pala ako. Yung matutukso ka ng sumigaw at magalit. Dahil nakakainis na yung ginagawa sa iyo, magsusubukan ka. Pero, pag naalala mo, namatay pala si Kristo para sa akin, ako nga pala, hindi ako dapat ganito. Dapat makita sa akin ang isang ugali ng isang tao na iligtas na mga. So, number one, the remembrance. So, alalahanin natin, kung wala nang naiiwan iba sa atin, ang mga mahal natin sa buhay, pero meron tayong mahal sa buhay. Ang ating Panginoon Jesus, may iniwan siya para sa atin na remembrance. At ang remembrance na yan, ang sarili ng katawan. Amen. So, number two na iniwan niya, the covenant. Ang sabi niya, in the same way, after supper, he took the
dugo. So, blood compact, no? Ganun ang hirap na pakikipag-covenant mo, pero kailangan masugatan ka kasi hindi ka naman lalagay ng anesthesia. Tapos ano pang example natin ng covenant? Yung mga ikinakasal. Sino dito mga ikinasal na? Siguro lahat naman tayo ito ikinasal. Okay. Di ba yung ikinasal kayo? Meron kayo covenant. Ano yung covenant na symbolism ng covenant nyo? Yung siya sa sister nila, praise God. Eh, yung iba na sana. Ayun, si sister Kenny, si sister Shadow, nice. Ako po kaya wala, kasi masikip po. Hindi, ito sinangla namin. Hindi ko alam kasi hindi na kasya. Pero, totoo lang, ang singsing ko po, nakabalot mo yan sa heart. Totoo, hindi ka talaga kasya. Yung singsing namin dalawa. Pero yung singsing na yan, kapag kinakasal ka, yun ang nagsisisimbolo ng inyong covenant. Bukod pa yun sa mga pangakuan nyo. Dahil di ba ang daming pangako? Nagsabi din ba kayo ng for better or worse? In sickness and in health, till death do us part. Di ba kabisabi natin? Pero alam niyo mga umatay ng wedding ko, hindi ganyan ang palitan namin ni Charlie. Kasi binigyan kami ng kalayaan magsalita sa isa't isa ng aming wedding vows. Nag-exchange vows kami ng galing po sa heart namin. Na parang, ayaw ko tayo, hindi na ako naiiyak. Siguro dahil unti-unti na akong pinili ng Panginoon. Kaya, I thank God dahil hindi na gusto ni Charlie. Huwag kami talagang, mabuhay sa nakaraan at mabuhay sa sakit ng pagkawala ng aming partner. Although pagkatataan ako ng istabi niyo, parang gusto ko sabihin, masunog na sa amin sa sila na yan. Grabe, kasi kung siya namatay eh. Naalala ko, hindi ko makakalimutan ang hospital na yan. Na nung time na yun pala, kapag masyado mang nasaktan, ang gusto mo mawala lahat ng mga nakasakit sa iyo. At yung mga doktor doon, halos yung tayo ko lahat. Mga nag-opera sa kanya, mga nurse na yun. Pero hindi gawin ng isang Kristyano. Kaya, hindi ko naman naituloy kung gawin ng mga bagay mo. Dahil ginawa ka ng magkano. So, covenant. Diba? Sing-sing, blood compact. Tapos, yung iba naman, sa mga mag-boyfriend, kasi mag-aabot yung isa, meron silang mga binibigay na mga bracelet. Yan talagang nakalagay din yung pagmamahalan nila. Pero kapag nakatagpo ng iba, at nag-upload, wala na yung mga bracelet na yan. Diba? Nakatanggalin na yan. Iba naman yung mga kwintas. Yung pong napapanood ko, yung sa ang dami sa Facebook na palabas na nawala na dahil wala yung anak at yung ina. Tapos yung anak pala na mayaman yung tatay. Hindi na makita yung ina. Ang naging tanda na lang na siya yung anak is yung kwintas. Pareho silang may kwintas. So yun yung naging tanda ng covenant. So palagay ko ngayon may mga sukat kayo dyan na tanda ng covenant nyo. Yung mga pinakitang sinisip dito. Tapos si sister, so ano yung covenant niya sa tatay niya? Ito yung apakan sa kanya ng mama nila, nawala yung mother niya. Yung pintas na yan. Hindi naman anting-anting na naman si sister yung pintas siya na binigay ng mama niya. Kapag mamahal ng mama niya sa mga pamilya. So, ang covenant naman muna, ang simbolism ng covenant na binigay sa atin ng Panginoon ng covenant is His own blood. Yung own dugo na mismo. Kasi ang dugo symbolizes talaga life. Subukan po natin pag nagkulang kayo sa dugo, anong nangyayari? Low-blood ka, delikado ka. O kapag ka yung dugo mo, nagkaroon ng problema, pwede ka mong leukemia. So, lahat ng sakit natin, dine-check sa dugo. Kaya kahit yung sakit mo, maglalabis. Ba't ba natin dugo? Muna ng dugo? Eh, ang sakit mo dito. Dito ba parang mas okay pa? Yung sabi mo ba, hindi mo masyado mo ramdaman. Pero yung nagkasakit ka lang, dito titignan daw, i-test daw yung dugo, kukunin na naman dito, palagi kasi lahat sa dugo makikita kung ano yung karamdaman mo. Kaya, itong covenant, the sign, the symbol of the covenant of God to us, is yung binigay niya, yung kanyang blood. Kaya nasabi ko, iinom tayo, maaalala natin ang dugo ipinigis ng Panginoon sa Kalbaryo. Yung kahit masugatan ka, alam niyo kahit masugatan ka, yung nakikita niyo ba yung dugo, iniisip niyo rin talaga si Jesus. Kasi di ba yung mga Christians, kung nasugatan tayo, nakakita tayo ng dugo natin, maisip kagad natin the blood of the Lord Jesus Christ. But
na ba sa'yo ay pula? Bakit kaya pula? Inisip ko na lang din bakit pula? Kasi di ba sa atin ang kulay ng pula, pang Valentine ang ibig sabihin, love, pagmamahal. Kaya yung mga nakapula ba yun? Ako nagtitim ako ngayon kasi, pero si sister nakapula. Mukhang in love na naman yung si Sister Joy. Sister, meron ka na naman ba hindi? Hindi, okay na. Okay na yan. Hindi naman masama, di ba? Na maghanap ng katsak. Kung nalulungkot naman, di ba? Yung isang sister natin, may katsak dahil gusto lang makakutong mag-English daw. Okay. So, the blood of the Lord Jesus Christ is the sign of the new covenant. Kaya mamaya, iinom tayo ng Diyos naman itong iinom natin. Pero ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. So number 1, the remembrance. Number 2, the covenant. And the last point, the table. Doon po sa table na yun, sabi sa Luke 22:21, Judas, the one who will betray me, is my hand is with him. Sinasabi niya na yung kamay mo ay nakatalim doon kay Judas na mag-betray sa akin. So ano mo ang sinasabi dito? Number 1, you are invited. Kung sino ka man, ano ka man, ikaw ay invited sa table ng Panginoon. Ilan po sa inyo dito dumating ang meron pagkakataon na hindi kayo na-invite. Tapos, yung mga kaibigan nyo, mga katropa nyo, invited. Pero hindi naman sinadya. Nakalimutan ka lang bigyan ng invitasyon. Pero hindi binibigyan ng invitasyon dahil po na-RSVP. Kahit naman po siguro maganda kapag immediate family lang, syempre hindi mo lang pag-invite. Pero kung hindi yung important occasion, nakalimutan ko yung imbitahan dahil ang dami iniisip, di ba kahit kayo mo masasaktan ka? Kung may galit pa yun sa akin, bakit in-invite lahat ako wala sa listahan? Hindi ko na-invite. Di ba? Sabi, pag hindi nakasali. So, ano ba yung masakit kapag ikaw ay hindi ka kasali sa mga nabigyan ng ayuda? Itatanong ko sa inyo kanina, nakalista ka doon. Nakakuha sila ng mga ayuda, hindi ka nabigyan. O yung nasa mga may motor. Di ba may ayuda kayo ng 5,000? Eh kapag hindi ka nakatanggap ng ayuda, bakit doon hindi ako kasali? Am I not invited? Siguro may mga panahon sa buhay natin na maiisip natin, mukhang hindi talaga ako bibigyan ng halaga kasi hindi ako invited. Pero dito po sa Last Supper, tayo pong lahat ay invited. Because every one of us, you and I, you have a place in the table of God. Meron tayong lugar sa pagkainan ng ating Panginoon ng Diyos. So, ibig sabihin yan kung may lugar tayo sa pagkainan ng ating Diyos, number 1, dapat natin gawain, pahalagahan natin ang ating lugar. Kung baga-invite ka sa isang okasyon, tapos limitado lang ang invite, dapat talagang tumalo ka. Dahil ito, ang invited lang kayo mga 50. 50 lang, dahil talagang, napaka-special ang iibitahin. Yung slot mo, kailangan mong pahalagahan, kailangan dumating ka. Otherwise, magsabi ka kung hindi ka makakapunta. I have an experience na na-invitahan din ako, pero limited slot lang. It is a seminar. Seminar ng mga kababaihan. Tapos sabi, nag-message siya na i-confirm ko, please confirm if you are going to come. Because if you will not be able to come, the slots are limited, we will give your slot to another person. So tayo, binigyan tayo ng Lord ng reservation ng slot sa table niya, huwag natin sayangin yun. Because that is an opportunity na hindi sa lahat nabibigyan. Sabi, many are called, but you are chosen. Kayo, ikaw, ako, tayo lahat na nandito. Mapalad tayo kasi kasama tayo sa nakinig ng Panginoon. So, number 1, you are invited. Kailangan yung slot mo ay iyong pangalagaan kung matig ka. At kailangan na talagang mahalagahan natin ang
education na binigay sa ating Panginoon. So, what is the other thing? Naramdaman niyo na ba as a child na parang wala kang lugar sa puso ng magulang mo? Kasi bakit lagi siya naging special? Bakit lagi siya yung binibinihan? Bakit pagka nag-aaway, siya yung kinakampihan? Siya lagi yung tama, tapos ako ang may tama. Ako yung napapalo, tapos siya yung lagi ligtas dahil siya yung ano eh. So parang sa lagi kinakampihan, karaniwan di ba yung bunso? Parang kahit yung may kasalanan yung bunso, siya yung kinakampihan kasi nga bunso. Tapos nasasabihin ng anak, may pag-iisip kasi ang mga magulang. Mas minahalagaan si kuya or si ate. So minsan, hindi lang sa magulang, bawa sa boyfriend mo. Bakit gano'n? Parang hindi na siya nag-text sa akin, hindi na nag-chat. Tapos ang sabi niya lagi, meron daw siyang mga ginagawa para sa parents niya, sa anak niya. Pero bakit wala siyang time? Kung talagang meron kang relasyon, parang wala na yata ang bahagi sa puso. Parang nasa itino, parang you have no place. Walang bago sa church. Meron pa ba akong place sa church? Mahalaga pa bago sa church? Kung mahalaga pa bago sa tatay ko? Mahalaga pa bago sa mga anak ko? Bakit matapos ko silang pag-aralin? Parang hindi na ako naaalala. Pero yung mga anak ko mga taga-UCC, grabe, nakakapagmahal. Pero yung mga anak ni Sister Jamie sa natin, yung mga anak ni Sister Bila, lahat ng anak ko naaalito, di ba kahit na Sister Nina? Yung mga, ni Jamie sa tingin, sila talagang mga, sa mga magulang, talagang napakagana at talagang pinapakita yung kanilang pagpapahalaga kahit na Jamie sa tingin. Kaya iba talaga kapag ka mga iskalo ng mga magulang. Kasi yung mga anak, talagang pinipilihin mo ng Panginoon para maging mabait sa atin, para tayo ay tulungan. Minsan naman hindi mga anak, minsan naman mga kapatid natin. Di ba meron tayo mga kapatid na sobrang mabait, na talagang tinutulungan talaga tayo. Hindi lang financial, dahil hindi lang mga financial ang help, di ba? Yung samahan ka, yung hindi ka nag-iisa. I remember lang kasi nag-banding kami ng mga sisters ko. I think nakita niyo sa FB. Meron sinumahay sa Lumalishes. Nag-banding lang kami because I miss yung totoong sister ko. Totoong sister ko mabait, meron ng taray. Pero ako sabi ko kahit mataray siya, basta tinanyayahan niya ako makikita sa kanya. Makikipagkita ako sa kanya. Kasi palagay ko mas iba yung makiramdam na yung totoong kapatid ko sa akin. Pero yung mga kapatid kong pastora, ang saya-saya din po namin. Ang dami, hindi ako isang meron, napakadaming damit. At saka ito, binibigay mo natin. Hindi namin yan binibigay sa akin. Hindi lang ito, ikaw, damit ba? Binibigay niya ako. Parang, ito ang pagmamahal ng isang kapatid. So, you have a place in the heart of God. Siguro kung may tayo may pagsakampo ka, masasabi, ang wala naman akong lugar sa kanyang puso, parang wala naman akong halaga, parang hindi naman sa kanyang pagmamahal sa akin, parang may ulang. Pero always remember this, you have a place in the heart of God. Yun lang naman ang magmamatter. Kaya kung alam mo na may lugar ka sa puso ng Diyos, kahit pa iwan ka niya, makahala ka sa buhay mo, you will never be alone because you have a place in the heart of God. Amen. Hallelujah. So, napakaganda po na sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ko nagkalating na ang aming notes. Dahil ito ay musa na ibigay niyo sa akin. So, ito pong message sa atin ni Lord, at sabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Kailangan po talaga na magbibis ng dulo. Sana pwede na, kaya naman tayo, di ba? Lumalagpas tayo ng hindi na nagbibis ng dulo si Lord. Dahil ayun naman natin kahirapan siya eh. Kaya gusto niya gawin yun. Gusto ni Lord na gawin yun. Mayroon patunayan sa atin na hindi mura ang pagtingin niya sa atin. Na tayo ay mamahalin. Tayo ay precious in His sight. That is why He was willing to give His body and blood so that we can live. Thank you for listening. And always remember, God loves you all. Back to you.
Yun nga. So,